Good evening, brothers and sisters. Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, good evening, brother, good evening, sister, and happy Father's Day. Sa mga tatay na narito ngayon sa loob ng simbahan. Meron pong isang kwento ng isang Pransiskano na hindi naman ganun katalino. Ang pangalan niya ay si San Giuseppe Cupertino, Saint Joseph Cupertino. Siya po ay naging Pransiskano sa tulong ng kanyang tito or uncle. Kasi walang gustong kumuha sa kanya dahil alam niyo na, sabi nga, no read, no write, at saka marami siyang nasisirang bagay. Pero, isang katangian ni San Giuseppe Cupertino ay siya ay napakabait at napakasimpleng tao. Isang araw, nagpunta yung obispo sa kumbento nila para maghanap ng mga kandidato para gawing pari. And of course, si San Giuseppe Cupertino, Saint Joseph, ayaw niyang maging pari. Kasi alam niya yung responsibilidad ng maging pari. Sa, ewan ko kung kasamaang palad, isang gabi, dahil doon natulog yung obispo, tinanong siya ng obispo. Sabi ng obispo sa kanya, dahil napakabait ni Saint Joseph, binigyan siya ng parang niluluto niya barbecue ba ito. Sabi ng obispo, Joseph, sa iyong simpleng pag-iisip, paano mo ipapaliwanag ang Santissima Trinidad o yung Trinity, Holy Trinity? Alam niyo, ang ginawa ni San Giuseppe Cupertino, kumuha siya ng panyo at finold niya ng 3. Sabi niya dun sa obispo, Bishop, ilang fold meron dito sa panyo? Sabi ng obispo, 3. 3, tama, Your Excellency. Tapos bigla niyang pinagpap. Yung 3, sabi niya, Saint Joseph Cupertino, asan dito sa panyo? Yung pa rin panyo na yan, sabi ng obispo. Sabi ni San Joseph Cupertino, ganun din. Isa lang yung panyo ko, Excellency. Pero, finold ko ng 3, naging 3. Pero, galing lang sa isang panyo. Na-impress yung obispo. Sabi niya, ang galing mo simpleng explanation. So sabi niya kay St. Joseph Cupertino, hayaan mo. Kapag ikaw ay nag-exam, ipapasa kita kagad para maging pari dahil sa iyong pagpapaliwanag ng tungkol sa Santissima Trinidad. At alam niyo po, isang araw, pinadala sila ng kanilang superior sa obispo na hindi niya alam na ang obispo pala, yun pala yung obispong nakausap niya nung gabi. Kaya naman, 3 silang pumunta doon sa obispo at pagbalik, 3 silang umiiyak. So nagulat yung superior. Sabi ng superior, sabi niyo sa isa, bakit ka umiiyak? Bumagsak kasi ko Hindi ako pumasa. Hindi pa ako pwedeng maging pari. Ikaw din, sa tinanong yung isa, oo, bumagsak din po ako, Father. Tapos yung isa naman, si Saint Joseph Cupertino, umiiyak din. Sabi ng superior, ikaw, Giuseppe, o Saint Joseph, bakit ka umiiyak? Alam niyo yung sagot niya? Sabi niya, pumasa ako at gagawin daw akong pare. Kasi nga, sa kanyang humility, ay yun talaga na maging pari. Pero yun ang kalooban ng Diyos sa kanya. Bakit ko sinabi ang kwentong iyon? Tulad ng
ginawa ni San Giuseppe o Saint Joseph Cupertino. Kasi nga po, no? Bagamat misteryo, oo, misteryo ang Santissima Trinidad, ang Holy Trinity is a mystery, and yet, no, according to our faith, our Catholic faith, no, the Trinity is impressed on our nature. No? Ano ibig sabihin mo, Father? No? Nang ginawa ng Diyos sa mundo, when God created man, the nature, He impressed this mystery on us. Itong misteryong ito, ay makikita rin natin sa nature. Bigyan ko kayo ng halimbawa. First example, pag bumili kayong ng itlog, wow. Bumibili ba kayo ng itlog at sasabihin nyo, Ale, pabili nga ng eggshell, egg white, and egg yolk. Sinasabi nyo ba yun? Hindi. Diba? Pag bumili kayo ng itlog, sasabihin nyo, pabili ng itlog. Pero pag sinabi nyo itlog, kasama na doon yung shell, yung white, at yung egg yolk. Di po ba? Ganun din. O yan. Sa mga nagkakape ngayon, uso yung 3-in-1. Hindi ba? Pag bumili ka ng 3-in-1, nandun na yung kape, yung gatas, yung sugar, pero isa pa rin lang yan. Example, no? Sabihin na natin, ako na lang ang example para hindi na ako magkuha sa inyo dyan. Ako ay Trinity. Nasa akin eh. No? Example din ng Trinity. Bakit? Fathers, ako si Father Jeremy sa inyo. No? Ako rin si Father Jeremy pero sa aking kapatid. No? Pero ako pa rin si Father Jeremy sa aking mga kaibigan. No? Isang tao lang, pero meron pa rin tatlong uri ng relasyon sa bawat isa. No? Kaya nga, hindi malayo pa rin ang Santissima Trinidad sa atin. Ang importante ay isipin natin na ang Santissima Trinidad o ang Santatlo ay parte ng ating pagiging Kristiyano. Lalong-lalo na kapag tayo ay nagtatanda ng krus. O yung sign of the cross. Sino ba sa inyo dito ang nagsasign of the cross bago matulog? Taas ang kamay. Yan. Very good. Sino sa inyo ang nagsasign of the cross pagkagising sa umaga? Taas ang kamay. Paunti lang. Paunti ng paunti. Sino ang nagsasign of the cross bago kumain? Taas ang kamay. Ay, salamat. Dumami ulit. No? Importante yun. Sa pagtatanda ng krus, ating pinapahayag ang ating pananampalataya sa Santissima Trinidad, sa Santatlo, sa Trinity. No? At alam nyo, no? Hindi ko makakalimutan na yun ang unang itinuro sa akin ng aking nanay nung maliit pa ako. Kung paano magtanda ng krus. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At sana, no, sa ating pagtatanda ng krus, huwag tayo parang bumubugaw ng langaw. Nagmamadali. Alam nyo, si Saint Bernadette Soubirous, kilala niyo si Saint Bernadette? Siya yung pinagpakitaan ni Mama Mary sa Lourdes. No? Na-convert niya ang isang taong hindi naniniwala sa Diyos sa pamamagitan ng
pagtatanda ng krus ng may debosyon. Kita niyo yan? Na-convert niya ang isang tao dahil nagtanda siya ng krus ng mayroong debosyon, ng hindi nagmamadali, ng mayroong talagang pag-ibig sa Diyos. Kita niyo? At alam niyo ba na ang demonyo takot sa mga taong nagtatanda ng krus? Kaya pag hindi kayo nagtatanda ng krus, tandaan ninyo, best friend kayo ni Tani Boy, ni Satanas. Oo. At anong ginagawa ng mga exorcist? Alam niyo ba yun? Anong urang ginagawa ng mga exorcist na nagpapalayas ng demonyo doon sa mga napoposes? Nagsasign of the cross. Diba? Ganon kapangyarihan ang pagtatanda ng krus. At parang nawawala na rin sa atin ngayon itong debosyon ng pagtatanda ng krus. No? O, lalong-lalo na, ilan sa inyo ang nagtatanda ng krus, sign of the cross, kapag ka dumadaan sa simbahan, taas ang kamay. Yan, very good. Salamat sa Diyos, marami pa rin. Ilan sa inyo ang nagsa-sign of the cross kapag dumadaan sa sementeryo, taas ang kamay? Ako, munti na. Kanina? Ilan sa inyo ang nagsa-sign of the cross kapag dumaan yung ambulansya? Taas ang kamay. Kita ninyo? Mag-sign of the cross tayo. Bakit? Kasi kahit papaano, it is a charity doon sa laman ng ambulansya na sana ang Santissima Trinidad iligtas yung taong laman ng ambulansya yun. E paano kung ikaw yun? Paano kung mahal mo sa buhay ang nandoon? Paano kung kamag-anak mo ang nandoon? Hindi ba? Importante rin yung mag-sign of the cross kapag may dumada na ambulansya. Lalo na pag nagwawang-wang. Kasi may dala yun na may sakit sa loob. At ganoon din, pag dumadaan tayo sa ospital, dapat mag-sign of the cross din tayo. Upang sa inyo na ipinagdadasal natin ang mga may sakit doon sa ospital. Hindi ba? Dahil hindi natin alam, baka yung kapatid mo o nanay mo o kamag-anak mo nandun sa ospital na yun. Kaya tayo nagtatanda ng krus. Kita ninyo? Isa ba? Di pa tapos. May mga magulang dito, hindi po ba? Ilan sa inyong mga magulang ang nagtatanda ng krus ng inyong mga anak bago matulog? Taas ang kamay. Kita niyo. Kunti lang rin. Tapos sasabihin, tigas-tigas ng ulo ng anak ko, salbahe itong anak ko, hindi nakikinig itong anak ko. Pero alam niyo po, mga magulang, parents, you can make sign of the cross to your children as they sleep. Para din iligtas sila sa maaaring mapanaginipan nila sa gabi pag sila'y natutulog. Ilayo sila sa masamang espiritu. Kita niyo yan? Napaka-importante, napaka-makapangyarihan ang pagtatanda ng krus. Pero iilan lang sa atin ang nakakaalam at ginagawa yan. Di po ba? Nakakalimutan na natin yung ating identity as Catholic, as Christian. Sana ibalik natin ang mga ito. No? At sana ituro natin sa ating mga anak at sa mga susunod sa atin itong
importansya ng pagtatanda ng krus. Kaya nga, alam niyo po, sana sa lahat ng tahanan, sa lahat ng bagat, sa lahat ng bahay, meron kayong holy water. Iyon na lang yung nakikita kong bahay na bago pumasok, merong aqua santiera sa bahay. Alam niyo, sa totoo lang, dapat meron din Kasi bago kayo pumasok, bago kayo lumabas ng bahay, pwede kayo mag-sign of the cross. Para nang sa ganon, sa inyong pag-alis sa tahanan, gabayan kayo at samahan ng Panginoon, ng banal na Santatlo, ng Santissima Trinidad. Kita po ninyo, sana huwag nating iwala itong magandang debosyon, itong napaka-importanting debosyon natin sa pagtatanda ng krus. Bago natin turuan yung mga anak natin gumamit ng cellphone, sana turuan natin sila ng tamang pagtatanda ng krus. Open and close parenthesis. Anong pagkakaiba ng Katoliko at Orthodox sa pagtatanda ng krus? Anong different ng isang Catholic sa Orthodox kapag nag-sign of the cross? Sino sa inyo nakakita na ng mga Greek Orthodox o mga Eastern Rite na mga Christian, o yung mga mahabang balbas, yung mga paano sila mag-sign of the cross? Parehas ba natin, mga Katoliko? Hindi. Tayo, nagsisimula tayo sa dito. Espiritu Santo, Amen. Sila, medyo baliktad. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Anyway, yun lang yung variation ng kanilang pag-sign of the cross. Kasi nga, alam niyo na nagkaroon din ng issue dyan ang church. Pero, maliit lang naman ang pagkakaiba. Ang importante, na sa ating buhay pananampalataya, huwag natin iwala itong pagtatanda ng krus araw-araw. At sana, hindi natin makalimutan itong mga bagay na ito. Pag-uwi natin sa bahay, sana pag-uwi nyo, para hindi nyo makalimutan, isulat ninyo kung kailan nagtatanda ng krus, saan magtatanda ng krus. Kasi kailangan natin yan. Diyan makikita ang ating pagiging malasakit sa bawat isa. Yung pagtatanda ng krus, kapag may ambulansya, isang rin yun, na tayo ay concerned dun sa mga may sakit. Ganun din, pag dumadaan tayo sa mga ospital, kung gaano natin ipinagdadasal ang mga kapatid natin, mga may karamdaman.